Good morning po. Good morning. Good morning. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Amen. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kung pwede po bang yung mga nasa likod ng konti ay umabante dito po sa atin? Sige na po. Na kami pong mag-asawa ay blessed ngayong umaga at alam po ng Panginoon ang dahilan kung bakit. And nagpapasalamat po kami sa pagkilos ng Panginoon sa ating pong simbahan. Amen. Hallelujah. Amen. So, bago po tayo magsimula, gusto ko po muna magbigay ng mga balita na nangyayari sa buong mundo. Ano po? Sino po bang nakakaalam ng mga world news right now? Ano po? Pasadahan lang natin mabilis kasi po medyo mahaba ang ating preaching ngayong umaga. So, simulan po natin. Kaya na ba ito, John? Alam niyo po ba na sa Minnesota, nagkakagulo po yung mga tao sa United States, yung mga border patrol po ay nanghuhuli ng mga immigrants na po. So nagkakagulo po sila dun. Diyan nakakabit yung USB ko. Ayaw siya. Ikaw na lang please. Ayan, nanghuhuli po sila ng immigrants. Hindi lang po, gusto ko pong ipakita to, kasi nga, hindi naman to nakikita sa Facebook usually sa YouTube o sa TikTok kasi po, kapag hindi ganito yung mga hinahanap mo, hindi mo siya makikita. So, next, John, pwede mo na nating tapusin. Gusto ko lang makita na totoo yung sinasabi. Sige, John, play please. Ganyan po, iba-ibang lugar, sila po ay nanghuhuli. So, wala na pong warrant, wala na pong mga namang hinihingi. Basta po pwede po nilang gawin yan. Ano ang sabi ng Bible? In the last days, lawlessness will abound. Ito na po yun, nandito na po talaga tayo. Lawlessness is abounding. Saan ka nakakita ng ganyang sitwasyon? Di ba wala ng karapatan ng tao? Next, John, please. Dahil meron pang isang dyan, pwede ba palitan na lang? Subukan ko na. Ay, okay. So, alam niyo po ba kung bakit ganyan yung mga tingnan mo po yung sa, yan. Ang mga kapulisan po nila ay may affiliation sa Freemasonry. Alam niyo po yung Freemasonry, yan po yung pagsamba sa demonyo. Nagtatago lang po yan sa pangalang mga magagandang titulo. Kasi usually po, ang mga kinukuha dyan na yung mga matatalino, mga mayayaman. Alam mo yan, bro? So, yan po, dyan sila nagtatago. So, kung devil worshipper sila, hindi ka magtataka na gano'n ang kaya nilang gawin. Moving on, si Donald Trump po, ang sabi niya ay, i-invade nila ang Greenland. If we don't take Greenland, Russia or China will. And I'm not letting that happen. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland. And I am not going to let that happen. Hindi naman po kaila sa inyo na merong China, Taiwan, Russia, Ukraine, di po ba? Ano ba po yung iba? US, Venezuela, po? Hindi naman kailayan sa inyo. At ito na po yung mga wars and rumors of wars. Di po ba? So, alam niyo po ba yung nangyari sa Iran? Yung nagkaroon tinanggalan sila ng internet. Sino dito yung hindi kaya ng walang internet? Yun, mga bata, no? Mahirap kasi sa pag-aaral. Meron lang akong pasyente ngayon, sabi, 10 years old. Sabi niya, may internet ba doon sa bakasyon na natin? Sabi niya, ng nanay niya, wala. Mamamatay ako pag walang internet. Hindi naman hangin tsaka tubig yung internet para mamatay ka nang wala yun, di ba? Pero, dahil po nagpo-protest ang Iran, pinatayan po sila ng internet. The capital to prevent any possible demonstrations. Iran has not officially responded to statements by the White House spokesperson, who claimed that, following threats from the US president, Iran had decided not to execute 800 people on Thursday morning. However, some official media Nagpo-protest po ang outlets... Iran, nagtatanggal na sila ng
Hijab ba yun, Dad? Hijab. Nagtatanggal na sila, yung mga babae sinusunog nila. Kasi hindi naman po nila gusto yun eh. Meron lang pong diktador na namumuno sa kanila, pero ang Iranian people po ay mababait. So ang problema po yung mga leaders. Ngayon, nung nag-protest po sila, 3,000 na po ang death toll mga pinatay na protesta. So, sinasilence po talaga ang mga ganitong gawain na po. Kaya kailangan po sinasama natin sa panalangin natin, lalo na po sa mga tagapamagitan. May gusto ko rin pong daanan itong balita na to na nagkaroon po ng outbreak sa isang cruise ship. Parang familiar. Nagkaroon ng outbreak sa cruise ship, hindi pa labasin, pero nung lumabas, nag-uwian, kumalat ang virus. Hindi po ba? Alam na po natin yan. I want to inform all of you, ang lahat po ng ito, simula nung una nating nakita hanggang sa ngayon, are all planned. Hindi po yan aksidente. It is by design kasi nga po, sinisira nila ang ating world order. At yan po ay nakasulat rin naman sa salita ng Panginoon. So, paglabas ng mga yan, sasabihin nila, kumalat na ang virus. And here we go again with mask and injections po. Ano? Kaya naman, sa Egypt, meron po sila, tingnan niyo po ito ha, hindi ka ba magtataka, Mass Casualty Training Program. Ang ibig sabihin, malawakang pinsala na practice ng sa isang malawakang pinsala, may pinaghahandaan. Na po? May pinaghahandaan. Kaya nga dapat hindi tayo natatakot. Ano po? Hindi tayo dapat matakot sa mga ganitong sitwasyon. And lastly, panoorin po natin ito. I would say the biggest question from central banks is what is the role of tokenization and digitization? How quickly should they think about digitizing their own currency? What does that mean for the role of the dollar? If every currency digitizes and we haven't, what does that mean for bank payments? What does that mean for the payment companies like MasterCard and Visa? All these are being questioned right now. I think we spend so much time talking about AI. We're not spending enough time talking about how quickly we're going to tokenize every financial asset and the opportunity we're going to have a digital wallet and moving, ETFs and other things through a digital wallet. And I think that's going to happen. Basically po, ang sinasabi po dito is digitalization, di po ba? Magkakaroon na ng wallet na digital money, tokenization. Wala na pong cash, tatanggalin na po nila. Ang sabi niya, parang ang layo pero ang totoo, kaya na po na talaga natin. And sanay naman na tayo dyan, di ba? GCash, tama? PayPal, PayMaya, ano pa po lahat ng mga paying apps po, ano? So sabihin natin, sa ibang bansa lang yan, hindi tayo damay dahil low-tech tayo. Pero, bakit pa meron ganito? PH launches world's first blockchain system for the entire national budget. Ang ibig sabihin po, digitalize na rin po ang ating national budget to avoid corruption. So yan naman po yung magandang yan yung magandang inihahain. Kasi wala na makakakurakot kasi ang lahat ng pera ay talagang alam kung saan napupunta. Pero sa likod po nito, ito po ay pagkukontrol sa ating mga kalayaan. So, kailangan bilang mananampalataya, naiintindihan po natin ang mga ganitong bagay para hindi tayo natatakot. Pangalawa, alam natin kung paano tayo mananalangin. Pangatlo, alam natin na ang propesiya ay nagkakatotoo at mas nalalapit pa ang pagbabalik ng Panginoon. Amen? Kaya wala tayong dapat ikakatakot, wala tayong dapat ipapangamba. Kung baga sabihin mo, paano yan? Manganganak pa yung asawa ko. Paano yan? Magpapagraduate pa ako. Okay lang yan. Pag na-kay Lord tayong lahat, walang problema. Ang lahat ay swabe. Kaya huwag naman tayong matatakot. Alam niyo po ba na napakarami pong nagkakaroon ng anxiety at fear sa mga ganitong balita? Pero hindi ang mga tunay na anak ng Panginoon. Amen? Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatang the way of worship. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Sino po ba dito yung dati hindi marunong magtaas ng kamay? Ngayon, kulang na lang, gumamit ka ng hagdanan para mas maitaas mo pa yung kamay mo, di ba ba? Di ba, si Tatay Rico, napakataas ng kamay. Akala mo 6-footer kung makapag-worship. Pero di po ba, yun po ang masarap na pag-worship, yung wala kang iniisip. In Psalm 104, ang sabi ng Panginoon, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise.
be thankful to Him, and bless His name. So, matatandaan natin na pinag-uusapan natin dito ang tabernacle, ano po? So, ito po yung gate ng tabernacle. Ito po yung gate ng tabernacle. Ito po yung outer court. Yun po yung inner court. So, ang sinasabi po doon sa ating verse, enter His gates with thanksgiving. So, kung gusto nating makapunta sa presensya ng Panginoon, bago po tayo pumunta, magpasalamat muna tayo. Sino po ang ganun manalangin? Sino po ang ganun? Magpasalamat. And then, kapag nandun na po tayo, nakapasok na tayo, purihin natin ang Panginoon. God, You are good. You are worthy. You are majestic. You are beautiful. Napakabuti mo, di ba? Yun po ang hinahanap niya. Bago tayo makapasok sa Holy of Holies, kung saan makakaniig natin ang presensya ng Panginoon. So, kung hindi mo sinimulan yung pagpupuri mo ng pasasalamat, pagpupuri, you will never encounter God. You will never encounter God. At napakalungkot ng ng sitwasyon na yan, na nagsimba ka, pero hindi mo naramdaman ang presensya ng Panginoon. It's so tragic. It's so tragic para po hindi maranasan ng isang mananampalataya ang presensya ng Panginoon. So, kapag sinabi natin Thanksgiving, ano pong ginagawa ng Thanksgiving o pagpapasalamat? Ano ginagawa natin? Nagpapasalamat tayo sa kabutihan ng Panginoon. Napasalamat tayo sa buhay, sa pagkain, sa provision. Tapos kapag nandun na tayo sa praise and worship, pinupuri natin yung kamangha-mangha niyang gawa. Lord, napakaganda ng likha mo, ng creation mo. Ama, perfect ang lahat ng plano mo. And then we go to worship. Kapag sinabi nating worship, it is honoring God's holiness. And worship belongs to God alone. Kung pwede mong pasalamatan ng tao, Brother PJ, salamat. Kung pwede mong purihin ng tao, April, ang ganda ng boses mo, glory to God. Pero hindi mo po pwedeng sambahin ng tao. Because worship belongs to God only. Who knows how to worship the one true living God? Naranasan mo na bang sambahin ng presensya ng kabanal-banalang Diyos with all your heart and with all your mind, na hindi nakaganito ka lang, na parang galit tayo, na parang ayaw natin siyang sambahin? Woe! Woe to you kung ganyan ang pagtingin mo sa pagsasamba sa Panginoon. Woe to you! Woe to you! Worship belongs to God alone. Ang sabi ng Panginoon in 1 Chronicles 16:28 to 29, si Yahweh ay purihin ng lahat ng mga bansa. Dapat siyang kilalanin na marangal at dakila. Kilalanin ng lahat, maluwalhati niyang pangalan. Bawat isa'y lumapit at siya ay handugan. Sambahin si Yahweh sa diwa ng kabanalan. Alam niyo po, napakahalaga po ng kabanalan sa Panginoong Diyos. Ano po? Napakahalaga po ng holiness. Bakit? Ang sabi po ng Panginoon, apart from holiness, no one can see God. In 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, dahil ang Diyos ang pumili sa inyo, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpaka-banal. At sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, basahin natin lahat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang Panginoon ang nagsasalita niyan, ano po? Ang sabi pa ng Panginoon in Hebrews 12:4, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Nasabihin natin, wala naman banal, di ba? Totoo, walang banal. Ang Panginoon lang ang banal. Pero kapag tayo ay nasa Panginoong Hesus at sinusunod natin ang kanyang kalooban at namumuhay tayo ayon sa kanyang nais, tayo ay pinababanal ng Panginoon. Holiness is possible only by the blood of Jesus. So, God is holy, ano? The holiness of God. Napakaganda po, no?
And yet, nakakalungkot na ang mga tao ngayon ay palayo ng palayo sa kabanalan, palayo ng palayo sa Panginoon. Makikita mo sa social media, hindi na po ino-honor ang Panginoon ngayon. Kasi meron na pong kanya-kanyang opinion ng tao. Sinabi ng Panginoon, 2 lang ang gender. Sabi nila, mayroong 3, 10 gender. It doesn't matter, disregard na po ang salita ng Diyos ngayon. Huwag tayong magugulat kung balang araw, tatanggalin ang Biblia sa ating mga kamay. Ang tanong, meron po ba tayong nakatago sa puso at isip natin ng mga salita ng Diyos upang ipagpatuloy ang ating panambahan sa Kanya? Amen? So, ang sabi po sa mga awit, tingnan niyo po napakaganda po ng sabi ng Panginoon. Purihin si Yahweh, dapat na magpuri ang mga alipin. Tayo ang mga alipin ng Panginoon. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin, ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon magpakailanman, buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ni Yahweh dapat papurihan, siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas sa langit ang pagkadakila. Amen. Kapag sinabi mong silangan hanggang kanluran, covered po talaga lahat. Ibig sabihin, kailangan ang lahat ay magpuri. Alam niyo po ba na ang mga creation, ang puno, ang burol, ang bundok ay nagpupuri din sa Panginoon? Meron na pong mga scientific studies na ang halaman ay nag-uusap Nagre-respond po sila sa isa't isa. At kapag dinagyan mo po sila ng isang device, makaka-create ka po ng melody na specific lang sa species na yon. Ang ibig sabihin, sila man ay nagpupuri sa Panginoon, hindi lang natin alam. Simpleng kaway ng dahon, simpleng lagaslas ng tubig, simpleng hiyaw, huni ng ibon. Kaya nga po minsan sa bintana namin, kasi maraming puno, huni ng huni ang ibon. Hinuhulaan namin ni RD, ano kaya ang sinasabi ng ibon? Ano kaya ang papuri ang binibitawan niya sa Panginoon? Sabi ng Panginoon in mga awit 148, magpagpupuri kay Yahweh, lahat ay mag-ukol, mga kabundukan, mataas na burol, malawak na gubat, mabubungang kahoy, hayop na maamot mailap naroon, maging hayop na gumagapang at mga ibon. So, natural po sa creation ng Panginoon ang magpuri. Pero ang tanong, ang taong binigyan ng bibig, ng boses, ng kamay, ng tinig, ng katawan upang magpuri, nagpupuri ba? Madalas parang ikinakahiya pa natin ng pagpupuri kasi baka malaman nilang born again ako pag nakataas yung kamay ko. Ganito na lang, you are holy. Para hindi nila masyadong obvious. Pero, wow is you. Kapag ganun ang isip natin, ano po. Kasi napakasarap po ng sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kung hindi tayo magpupuri, kung hindi natin itideklara ang Panginoon at ay Diyos na tagapagligtas, anong sabi niya? Ang mga bato ang iiyak para sa kapurihan ng Panginoon. Gusto niyo pa bang makita na ang mga bato dito mag-iyakan, magsigawan dahil sa kabanalan ng Panginoon? Bakit? Kasi ayaw nilang magpuri. Ayaw nilang itaas ang kamay, ayaw nilang ibuka ang bibig, ayaw nilang sumayaw, ayaw nilang purihin ng Panginoon. Huwag tayong mag-alala. Hindi mawawalan ng tagapagpuri ang Panginoon kahit ayaw natin. Ngayon ang tanong, gusto mo bang maging kaisa sa mga nagpupuri sa Kanya? Napakaganda po ng pagpupuri sa Panginoon. We know that we are made of body, soul, and spirit. At ang ating katawan ay subjected sa ating soul, at ang ating soul ay subjected sa ating espiritu. Now, ang sabi po sa mga awit 47:1, tingnan po natin Awit 47:1. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Sino ang nilikha ng Panginoon? Taas ang kamay. So, ang hindi nagtaas ng kamay, hindi niya nilikha. Saan ka galing? Okay? So, pumalakpak kayong may awit at tuwa. Marunong ba tayong pumalakpak? Malakpak ka tayo? May tuwa! Smile! Ayan, ganyan. Di ba ba? Ganyan ang gusto ng Panginoon Alam niyo po, napo-frustrate si Lord kapag hindi natin ito ginagawa. Utos po niya ito Ito po yung hinahanap niya. Bilang pagpupuri,
sa Diyos na dakila. Tayo na, ay mali, sorry po, note ko pala yan. Alam niyo po yung kantang, tayo na, sama-sama, di ba sabi sa kanta, umalakpak, umindak, yumugyog at sumigaw. Sabi, umalakpak, yumugyog, hindi bagay, di ba? Hindi tama. Alam mo, hindi tama, hindi po ganun eh. Gusto po ng Panginoon na nagpupuri tayo. But take note of this. A non-regenerate heart will never understand worship. Kung hindi ka binago ng Panginoon, kung hindi ka nabuhan na in the first place, hindi mo maiintindihan ang kalagahan ng pagpupuri sa Panginoon. You will never understand bakit kami tumatalaga, umiiyak, sumisigaw, sumasayaw. You will never understand. Woe is you. Only a regenerate heart, only a heart that has been changed by the Lord, a new creation, ang bagong katawan, ang bagong anyo lamang natin ang pwedeng magpuri sa Panginoon. Hindi pwedeng magpuri ang dating ikaw, ang dating naninigarilyo, ang dating nangangalunya. Hindi pwedeng magpuri. Only a changed heart will worship the Lord. Kung nabago ka na ng Panginoon, you will automatically flow in worship. Bakit? Kasi naka-align yung spirit mo sa espiritu ng Panginoon. Are we aligned with the Spirit of the Lord? We are not giving Him the praise that is due His holiness. Nakakahiya tayo sa harapan ng Panginoon when He looks at us at makikita niya kung paano lamang tayo magbigay ng papuri at pagsamba. Maybe we are not a new creation after all. Isipin po nating mabuti. Bakit? Tinaas ko naman ang kamay ko. Umiyak nga ako eh. Hindi ba sa mga concert nagtataas rin sila ng kamay? Umiiyak rin sila kasi natatouch sila sa ano yun? Si Taylor Swift! Kapag kumanta, nag-iiyakan ng mga tao. That's worship to their idol, ano po? Paaring tinaas natin ang ating kamay, umiyak tayo kasi meron tayong problema at dala-dala. Pero ang tanong, nagpupuri at sumasamba ba tayo sa Panginoon kaya tayo lumuluha o natatouch lang tayo ng ating sitwasyon? That's a very different thing. May problema ako, meron akong issue, naiiyak ako kasi nalulungkot ako. Pero nagpupuri ba ako sa Diyos na buhay? Mga kapatid, magkaiba po yun. Magkaiba. Worship doesn't necessarily mean you have to cry. It is a state of the heart. It is a state na handa kang kumatok sa pintuan, sa gate, handa kang pumasok sa inner court, at gusto mo hindi ka titigil hanggang hindi ka nakakapasok sa Holy of Holies, kung saan doon masasamba mo ang Panginoon. It is a state of heart. Kaya po kailangan mag-ingat tayo. Ang sabi po in Genesis chapter 17, 1-5, nagpatira pa si Abraham. Alam niyo po, worship is a state of the body. Alam niyo po, hindi ka po pwedeng mag-worship na nakatuod ka lang. Talaga pong kailangan, meron pong pagtaas ng kamay, meron pong pagluhod, meron pong pagyuko, meron pong pagtira pa. Kailangan po nakikita siya sa posture because worship is not possible. Di ba dati, no, sa dati nating pananampalataya, kapag dadaan tayo sa harapan ng altar, ano po, sabihin natin, di po ba sa dati nating pananampalataya, anong ginawa mo? Nag-worship ka eh, kasi bakit? Nag-bow ka eh. Pero bakit sa Panginoong Diyos na kinakantahan, inaawitan natin ngayon, hindi tayo makabow down, hindi tayo makaluhod. Mabuti pa yung santo, ginanunan ng mga tao. Pero ang Panginoong Diyos na buhay, are we giving Him the worship that is due His name? So, nung nangako ang Panginoon kay Abraham na magiging ama siya at magiging ama ng maraming bayan, nagpatira pa ang Panginoon. Another worshiper. Sino po ang alam ng mga worshiper? Bukod kay April. Sa Bible, sino ang worshiper? David! Very good, pastor. Pwede ka naman, pastor. David! Amen. So, ang sabi po, yan niyo po ha, 2 Samuel 6, 14-16.
And David danced before the Lord with all his might. With all his might. Ang ibig sabihin, ano po ba ang bagay na napapagod ka? Pagtakbo, basketball, jogging, volleyball, paglilinis ng bahay, paglalaba. Kailangan po, nagagamit natin ang lakas, yung tipong hingal na hingal tayo sa kaka-worship. Pwede kang tumalon, pwede kang mag-tumbling kapag nag-worship. Yun po ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, King David was leaping and dancing before the Lord. So leaping. Tapos dancing with all his might talaga. Siguro po wala pong parte ng katawan na hindi gumagalaw kay David. Talaga pong ibinubuhos niya ang pagpupuri niya sa Panginoon. Sabihin, para ka namang sira ulo nun eh. Pag ginawa mo yun, di ba? Pagtatawanan ka ng mga tao, problema na nila yon. Problema na nila yun. Tingnan niyo po ha. Tingnan niyo po ha. Basahin natin. King David danced before the Lord with all his might, and David was girded with a linen ephod. So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the trumpet. As the ark of the Lord came into the city of David, si Michal po ang asawa ni David. Saul's daughter looked through a window. So si Michal po ay nasa bintana, no? Tapos nakikita niya si David na sumasayaw. And she saw King David leaping and dancing before the Lord. At anong ginawa niya? She despised him in her heart. Alam niyo po ba yung despise? Nasusuka siya. Nandidiri siya sa ginagawa. Di parang, habi ng ganun. Nung nakita niya nagpupuri si David, yun po ang ginawa niya. At alam niyo po ang nangyari kay Michal? Si Michal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang siya'y namatay. Dahil po, despise niya ang pagpupuri ng Panginoon. Malaking problema nila yun pag po nilait nila ang pagsayaw natin sa Panginoon. Kaya nga ngayon, nag-iingat din po ako. Kasi nga po, yun po pala, meron po palang ganoon na kapag ang isang taong nagpupuri sa Panginoon ay kinutya mo, sa isip lang ha, hindi naman niya sinabi, di ba? Despised him in her heart. Hindi sinabi, hindi kinuwento, hindi ibinulong. Ano ba yan? Ganun lang. Siguro sa isip lang ha. Pero tingnan mo, nagkaroon ng parusa. Let us not be like Michal. Let us not huwag nating isugal, huwag nating hayaang mawala ng blessing ang buhay natin dahil lamang nangungutya tayo sa pagpuri ng ibang tao. Kaya malaking problema na po ng ibang tao yun kung ano man ang iisipin nila. Kasi ang gusto ng Panginoon, ang sabi niya sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang salita po na ito ay sinabi ng Panginoon sa isang Samaritan woman noong siya po ay umiigib sa balon. Panoorin po natin ang kwento kung saan binanggit ng Panginoong Jesus ang worshiping the Lord in spirit and in truth. The Samaritan woman came to draw some water. Give me a drink of water. His disciples had gone into town to buy food. You're a Jew and I'm a Samaritan. So how can you ask me for a drink? Jews will not use the same cups and bowls that Samaritans use. If you only knew what God gives, and who it is that is asking you for a drink, you would ask him. And he would give you a life-giving water. Sir, you don't have a bucket and the well is deep. Where would you get that life-giving water? It was our ancestor Jacob who gave us this well. He and his children and his flocks all drank from it. You don't claim to be greater than Jacob, do you? Those who drink this water will get thirsty again. But those who drink the water that I will give them will never be thirsty again. The water that I will give them will become in them a spring, which will provide them with life-giving water and give them eternal life. Sir, give me that water. Then I will never be thirsty again. Nor will I have to come here to draw water. Go and call your husband and come back.
I don't have a husband. You are right when you say you don't have a husband. You've been married to 5 men, and the man you live with now is not really your husband. You have told me the truth. I see you are a prophet, sir. My Samaritan ancestors worshipped God on this mountain. But you Jews say that Jerusalem is the place where we should worship God. Believe me, woman. The time will come when people will not worship the Father either on this mountain or in Jerusalem. You Samaritans do not really know whom you worship. But we Jews know whom we worship because it is from the Jews that salvation comes. The time is coming. And is already here. When by the power of God's Spirit, people will worship the Father as He really is, offering Him the true worship that He wants. God is Spirit, and only by the power of His Spirit can people worship Him as He really is. I know that the Messiah will come. And when He comes, He will tell us everything. I am He. I who am talking with you. At that moment, Jesus' disciples returned, and they were greatly surprised to find him talking with a woman. But none of them said to her, "What do you want?" or asked him, "Why are you talking with her?" Hallelujah. So ito po yung sinabi ng Panginoon na darating yung pagkakataon na sasambahin siya na ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kasi po, isa lang naman po ang nasa Jacob's well po sila. Ang Panginoong Jesus po ay galing sa mga Hudyo sila, tapos po ang mga Samaritano, medyo nahiwalay po sila eh. Pero isa lang sila ng pinanggalingan. Mababa ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano. Kaya nga po hindi nakikipag-usap ang mga Samaritano at mga Hudyo. Pero sa sitwasyon po na to, isang Hudyo at isang Samaritano ang nasa picture, no? Si Jesus po at ang Samaritanong babae. Ang pinapahayag po ng Panginoon dito, na wala po siyang hindi aabutin kapag po gustong kumilala ng isang tao sa Panginoon. Nagpapakilala ang Panginoong Jesus na ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan ay hindi sa pagiging Hudyo lamang, hindi sa relihiyon po, kung hindi po sa biyaya ng Panginoong Jesus, sa biyaya ng Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya ang sinabi niya, the time is now that the worshiper can worship the Lord in spirit and in truth. So yun po ang ibig sabihin nito. Noong mga panahon po ng sa Old Testament po, marami pong paraan ng pag-aalay. Meron pong pag-aalay bilang pagsamba. Ang pag-aalay po sa Old Testament, merong sin offering, grain offering, guilt offering, meron po silang peace offering at saka food offering. Pero meron po isang napakagandang chapter sa Leviticus na nagpapakita kung paano dapat sambahin ang Panginoon. Puntahan po natin in Leviticus chapter 2, makikita po natin ito po basahin natin sabihin mo, ano kayang kinalaman ito sa pagpuri at pagsamba sa Panginoon? Kung may maghahandog ng pagkaing butil kay Yahweh, ang hihahandog niya ay mabuting uri ng harina. Bubudbudan niya ito, bubuhusan niya ito ng langis ng olibo at bubudburan niya ng insenso. So, ito po ay, alam niyo po, ganun talaga kagaling ang Panginoon kaya niya pong gumawa siya ng recipe. Diba? Recipe po ito eh. Ang pagbe-bake po, recipe po yan. May langis, tapos ito po may incense, yung harina. Pero, ang ipinapahayag po ng Panginoon ito ay kung paano niya gusto natin siyang purihin. Yan po natin So, ang sabi po, may mabuting harina. Alam niyo po, ang harina ay nagmula sa mga grain, di ba? Ang palay, pwede po siyang durugin. Ang mga wheat, barley, pwede po siyang durugin. Nagiging harina po siya. So, ito po yung sinasabi ng Panginoon. Ang gusto po niya ay mabuting harina. Ito po yung pinaka-puro, pinaka-pino, pinakadalisay na harina, which is representing ang bawat isa sa atin. Tayo po yung mga trigo, mga grain na dinudurog, tapos po nagiging pino, nagiging mabuting harina, nagiging maputi,
nagiging malinis. At yan po ang katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng ating pong buhay, bago tayo pumasok sa pag-worship sa Panginoon, kailangan po, sabi nga diba, namumuhay ng may kabanalan. Kailangan malinis. Kasi sa isang harina po, napakadaling makita ng mga dumi. Opo? Madalas po ang harina sinasala eh. So ang mga pino o ang mga puro, ang mga well-refined o ang mga best, ay dumadaan po sa pangsala ng walang kahirap-hirap. Pero maiiwanan po dyan yung mga hindi pure. Kaya po masasala at masasala sila. So kapag sinabi ng Panginoon na mag-aalay tayo ng mabuting harina, bubuhusan niya ito ng langis ng olibo at bubudburan ng insenso. So ang flour po ay tayo ang ating mga buhay. Ang sabi ng Panginoon in Leviticus chapter 2 verse 11, huwag kayong maghahandog kay Yahweh ng anumang handog na pagkain butil na may pampaalsa. Ano ang pampaalsa? Yeast. Ano ang ginagawa ng yeast? Maalsa. Ang maalsa. Oo nga naman. Tama. So ang yeast ay pampaalsa. Pero sa Biblia po, ang yeast po ay kasalanan. Dahil ano niyo po, kapag nagbe-bake po, kapag nagbe-bake po, so gagawa ka ng yeast, tapos ihahalo mo po yun sa harina. Yun pong ganito katiting na yeast, kaya po niyang hawahan, kaya niyang influensyahan ang 1 kilong harina. So ang isang kurot na yeast, kaya po niyang paalsahin ng 1 kilong harina. Ganon rin po ang kasalanan. Kahit gaano kaliit, kapag po nasa buhay natin, hindi pwedeng hindi tayo maapektuhan ng buong-buo. Hindi mo sabihin, kunting kasalanan lang yan, kamay ko lang may problema dyan. Hindi, buong-buo, dahil ang yeast nakakarating sa lahat ng parte. Yan ang kagandahan ng yeast eh. Kaya kapag may yeast, tumaalsa ang tinapay. Pero kaya nga ganun ang kasalanan. Ayaw ng Panginoon ng may pampaalsa. Huwag tayong magpuri sa Panginoon kung hindi pa tayo humihingi ng tawad sa Kanya. Magpalinis tayo sa Panginoon. Ayaw niya ng kasalanan sa ating buhay. Sapagkat hindi kayo dapat magsunog ng pampalsa o pulot. Ano ang pulot? Honey. Ang pulot o honey, kung ito ihahandog sa akin, bakit? Ang honey po ay anong lasa ng honey? Matamis. At ang honey po, kapag nasunog ay mapait. So, ang pulot po is your flowery words to God. Lord, I love you. I will do anything for you. Ikaw lang ang Diyos sa buhay ko. Pero, sa salita lamang pala. Matamis kang magsalita sa Panginoon, maganda kang manalangin, ang ganda ng mga sinasabi mo sa Panginoon. Pero hindi pala nangyayari sa katotohanan. Pulot po yun. Don't trick God with your nice words dahil hindi natin kayang linlangin ng Panginoon kailanman. Dahil ang pagpaalsa at ang pulot kapag sinunog ay mapait at may problema. Amen? Kaya kung huwag natin lalagyan ng pampalsa ang ating pagpuri at ang ng pulot. Ang sabi in Isaiah 29:13, sasabihin naman ni Yahweh sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito at sa bibig lamang nila ako ay ginagalang. Subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Ito po yung pulot sa buhay natin. Sa bibig, praise the Lord sis, hallelujah, glory to God. Buti nga sa'yo, di ba? Yung maano lang tayong magsalita, pero hindi taos sa puso natin, hindi bukal sa puso natin. And we should all be careful of this. Maging ako man po ay dapat maging maingat. Kasi alam niyo po ba, preaching is very dangerous. Preaching the word of the Lord is very dangerous. Maaari po namin ikapahamak o ikamatay ang pagtuturo ng salita ng Panginoon kung hindi po namin pinag-aaralang mabuti at hindi po namin sinasabi ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Preaching is very dangerous.
both for me and for you. Kaya ang sabi ng Panginoon, mag-aral kang mabuti nang ang mga sasabihin mo ay maging buhay, hindi lamang sa iyo, kundi sa iyong mga tagapakinig. So, napakadelikado po ng preaching. That's why we have to be very careful. Kaya ganun din po delikado ang mambola sa Panginoon. Dami ko na pong narinig, Lord, bigyan mo ako ng kotse para maka-attend ako ng midweek. Lord, bigyan mo ako ng trabaho para makapagbigay ako. Lord, bigyan mo ako ng ganito para balang araw maglingkuran kita. Pero nung ipinagbigay na po ng Panginoon yung mga pangangailangan, hindi na po nakapag-midweek, hindi na po nakapagbigay, hindi na po nakapagsimba. Pulot, sweet words, lies, hindi po natin pwedeng nakuhay ng Panginoon. The Lord detests all of these things po. Ano po? Kaya nga sabi ni Paul sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Nakikiusap si Paul, nakikiusap siya na ialay ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So sinasabi po ni Paul dito na kung gusto nating sambahin ang Panginoon, ialay natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Na sa ating pamumuhay po, lagi pong ang Panginoon ang ating nakikita. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang isang litrato po ng pag-aalay ng buong buhay at karapat-dapat na pagsamba ay ipinakita ng isang babae sa Betania na matatagpuan natin in Matthew 26 chapter verse 6 to 13. Basahin po natin ano po. Noong nasa Betania si Jesus sa bahay ni Simon na ketongin, lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakakapal na pabango, napakamahal na pabango. Ibinuhos ito sa ulo ni Jesus habang siya'y nakaupo sa may hapag. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. Bakit inaksaya ang pabango? Tanong nila. Naipagbili sana iyon sa malaking halaga at naibigay sa mga mahirap na pinagsisilbihan. Alam ni Jesus ang iniisip nila kaya't sinabi niya, bakit ninyo ginugulo ang babaeng ito? Mabuting bagay ang ginawa niya sa akin sapagkat palagi ninyong makakasama ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo makakasama palagi. Binuhusan niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo. Babanggitin ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, this is the story of the alabaster jar. Narinig niyo na po yan? Meron pong worship song na ganyan, ano? So, ang alabastro po na ito ay mamahaling lalagyanan at ang pabango po na nandoon ay mahal din. Ang katumbas po nito ay halos 1 taong sweldo ng isang regular na manggagawa sa panahon ng Panginoong Yesus. So, kayamanan po talaga, di ba? Ang sabi nga ng mga alagad, sayang! Bakit pinasag? Sana ipinagbili na lang, o ipinagbenta, ipinagbili para na itulong sa mga mahihirap. Pero anong sabi ng Panginoon? Hayaan ang babae. Ano po? Alam niyo po, ang samyo po, di ba? Nakita natin kanina, no? Yung harina, lalagyan ng, ano nga po lalagay? Yeast? Hindi yeast. Bawal nga yun eh. Yung harina, anong ilalagay? Insenso, very good. At saka olivo. Yeast, sino nasunugat ng yeast? so, di ba ang ilalagay po ay insenso na po? Alam niyo po ang insenso. Yun po ang papuri sa Panginoon. So, ito pong babae na to, nung nagkaroon po ng mabangong samyo, nagkaroon din po ng parang insenso, nag-symbolize ng pagpupuri sa Panginoon.
Kaya naman po, tingnan niyo kung paano pinahalagahan ng Panginoon ang ginawa ng babae. At sabi niya, saan man ipangaral ng magandang balita, babanggitin ang ginawa niya bilang pag-aalaala sa akin. Amen. So hindi po kinakalimutan ng Panginoon ang pag-aalay natin sa Kanya ng buong puso. Ibinigay po ng babae ito ang lahat sa kanyang buhay. Wala po siyang itinira. Ito lamang po ang nag-iisa niyang kayamanan, and yet, inihain niya. Ano ang inihahain natin sa harapan ng Panginoon? At paano niya tayo maaalala? Paano maaalala ng Panginoon ang buhay ng bawat isa? Tatanungin ko po kayo, ano na po ang inalay ninyo sa Panginoon? Meron po ba kayong naiisip o wala kayong naisip? Ang pagsamba po ay hindi tumitigil. Ang pagsamba po ay lifestyle. Paggising, pagkain, pagligo, pagpasok sa trabaho, pag-uwi ng bahay, pagtulog, hanggang sa makarating sa church, hanggang sa makapasok ulit, it is a lifestyle. Kahapon po, kasi nakakain ako ng munggo, maraming munggo nung nakaraan. So kagabi po, ang worship ko ganito lang, sa tagapamagitan. Ganito po yung worship. Ito po, napansin niyo ba yun? Ganito lang ako mag-worship. Kasi pag tinaas ko yung balikat ko, ang sakit po eh. Dahil nga kumain ako ng 3 mangkok na munggo po yata yun. Sabi ko, wala, hindi ko may tataas yung kamay ko. Worship pa naman ang preaching. Sabi, sintok mo, ikalahati ng taas eh. Hindi naman na tinaas ng buo. Pero alam niyo po ba kanina, sabi ko, nung naliligo po ako, pagkuha ko ng tubig, sabi ko, ginawa, hala, itataas ko na yung kamay ko. Sabi ko, praise God, tataas ko siya mamaya. So, hindi na siya masakit. So, natutuwa po ako kasi in my own simple way, alam ko na hindi ako makakapag-worship like this ngayon eh. Pero po na itataas ko yung kamay ko ngayon na wala po yung sakit. Kahit wala po kayo nung nagamot ha. Kaya gusto ko pong papurihan ng Panginoon sa aking buhay. Ano po? Napakasimple lang. Pero kung ganito po kasi yung taas, hindi talaga lubos eh. Kaya po kanina, napapansin ninyo, talagang tinatodo ko yung taas kasi ramdam na po na wala na pong sakit talaga. So, gusto po ng Panginoon na binibigay natin ang lahat sa Kanya bilang papuri. Ang ating pong posture, ang ating pagtaas ng kamay. Kaya po, kung tayo po yung uma-attend ng church, kailangan nababago yung posture natin. Kasi nung una man po, nung una akong uma-attend ng church, ganito lang din po talaga ako kumanta. Tapos po, noong susunod na, nakaganito na po ako. Ganyan na. Yeah? Ganyan po, di ba? Minsan nakakahiya kasi tapos po, balang lumaon, nakaganito na po ako. Hindi, yan, nung lumaon po, marunong na akong gumanyan. Ngayon po, kaya ko ng taas ng gano'n, nahabang na kumakanta. Kung po pwedeng alam, pati paa mo, itaas mo, para lang maipakita sumasamba ka. Naiintindihan ko po na meron pang feeling na nakakahiya, pero ngayon na alam na natin kung anong kalooban ng Diyos, ipagkakait pa ba natin sa Kanya yung nararapat na papuri sa Kanya? Huwag po natin gawin yan, ano po? Huwag tayong datna ng Panginoon na hindi marunong magpuri at magpasalamat. Ang sabi ng Panginoon, in Pahayag chapter 4, verse 8 to 11, ang bawat isa ay may tig-anim na pakpak. Ito po yung mga seraphim na po, na punong-puno ng mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit, araw at gabi. Alam niyo po, yun nga po yun na walang tigil ang pag-awit ng papuri sa langit. So, kung dito sa lupa, hindi tayo marunong magpuri, pagdating natin doon, maririndi lang tayo sa papuri kasi po gano'n ang ginagawa nila. So, hindi tayo tatanggapin doon kasi hindi natin kaya yung papuri. Ang taong tatanggapin doon, yung taong talaga pong enjoy niyang magpuri sa Panginoon. Hindi tumitigil ang pagpupuri sa langit. Kaya kung dito pa lang hindi mo kaya, woe is you. Woe is you. Tayo makakapasok sa langit kung hindi natin kayang namnamin ang pagpupuri sa Panginoon. In Leviticus chapter 2 verse 1, kung may maghahandog ng pagkain, balikan natin, ang butil kay Yahweh ay handog ninyo ang mabuting harina, buhusan ng langis, at budburan ng insenso. Ang sabi sa mga awit 29:1-2,
Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at ang kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. So ang pagpupuri at pagsasamba kay Yahweh ay hindi po magulo. Hindi po kailangan na nagwawala. Yung tumutumba, nangingisay, nagngangatog, nakakakita po kayo dyan. Yung pong kapag hinawakan, biglang tutumba. Tapos po, yung tawa ng tao, may banal na kaayusan po ang pagsamba sa Panginoon. Hindi ko po ipapakita ang video na to mock other religion. It is just an example. Kasi maging sa mga born-again churches po, meron pong pagsamba na walang kaayusan eh. Meron pagsamba. So we should know kapag ang pagsamba natin ay dapat may kaayusan. Hindi naman po kaila sa atin ang sitwasyon na ito. So alam naman natin na di po ba sa pangyari may nagsuntukan, tama, nung nakaraan lang. Tapos po meron din pong namatay. So hindi po yun talaga yung way ng pagsamba sa Panginoon. At sa kagaya ng panalangin namin sa tagapamagitan, ipanalangin natin silang mabuksan ng kanilang isip. Dahil hardcore worshiper po ito pag naging born-again Christian. Imagine mo, ibumuwis nila ang kanilang buhay para sa pagsamba. Kung matatama pa ang thinking ng mga ito, mas malupit siguro silang magpuri at magsamba sa Panginoon. Hindi po ba? Hardcore worshiper po ang mga ito kung makakakilala ng tunay. Kaya nga po, daig nga nila tayo, hindi po ba? Kasi gano'n po ang advantage natin is pinakilala na ng Panginoon yung tamang pagsamba. Pero sa kanilang pamamaraan, grabe, energy, buhay, di ba? Talagang pong ilalagay nila, buong lakas yan siguro yung with all your might. Talagang makaakyat ka, malaglag ka, dadamputin ka, aapakan ka, aakyat ka ulit. Tapos hahawakan ka sa kung saan ka na hinawakan, pahit mo lang yun. Yun lang with all your might, di po ba? Pero mali nga lang yung pamamaraan. Diba? Tayo po ang gumamit ng with all our might sa pagpuri sa Panginoon. So worship needs to be orderly. Kasi po ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kailangan po may banal na espiritu lagi sa ating pag-worship. At yung olibo na sinasabing idadagdag dun sa harina, yun po ang banal na espiritu. Ang buhay natin, mga harina, dadagdagan natin ng banal na espiritu. Amen? Napakagaling po ng Panginoon. Pwede po ba natin siyang palakpakan? Yung mas malakas, yung pinakamalakas. Hallelujah. So, ang ating pong buhay na pinakabanal, hahaluan ng banal na espiritu. At sabihin nga po, di po ba, bubuhusan ng langis ng olibo at bubudburan ng insenso. Insenso po, or frankincense po, ito po ay isang uri ng gum o uri ng puno na ginaganyan po kulay ganyan, walang amoy, walang maayos na lasa. Pero kapag po sinunog, ay nagbibigay ng magandang aroma o magandang amoy. Ito po yung aroma na hinahanap ng Panginoon. Ito po yung worship. Nung pong binasag ng babae yung alabastro, amoy at aroma din po ang naramdaman ng Panginoon. Nung pong sinunog nila ang insenso sa kanilang mga alay, aroma po ang umaakyat sa Panginoon. Kaya po ang ating pong worship ay isang mabangong samyo sa Panginoon. It is an aroma for the Lord. Ngayon, ang aroma natin, saan nakarating? Hanggang dito lang ba naupos ulit o umabot sa kalangitan? Depende yan kung paano ka nagpupuri sa Panginoon. Amen?
It is a sweet smelling aroma. Ang sabi ni David, ang aking dalangin, sana'y tanggapin mo. Masarap na sa mayroong handog ng insenso, itong pagtaas ng mga kamay ko. So ang pagtaas ng ating mga kamay ay isang kagaya-ayang gawain at magandang samyo sa pang-amoy ng Panginoon. Kaya kung hindi mo tinataas ang kamay mo, walang nakakaakit na incense o flavor o aroma sa kalangitan. Kaya kailangan ng lahat ng mga nananampalataya at tunay na binago ng Panginoon marunong magtaas ng kamay para sa Panginoon. Amen? There is no excuse, mga kapatid. Sabi, modern times na ngayon, hindi na ganun. Hindi. Ito ang prescription ng Panginoon sa pagsamba niya. Itaas natin ang ating kamay. Kung matatandaan po ninyo, nung ipinanganak ang Panginoong Hesus, question, ano po ang regalo ng 3 hari sa Panginoong Hesus? Nung siya ay pinuntahan sa sabsaba, meron po ba? Nakakaalam? Tatay ko, sige tingnan mo. Niluluklat pa yung Bible. Meron po ba nakakaalam? Para magising ang mga natutulog, tatanungin ko, ano ang nilalay na ng mga 3 hari? Ate Irene, alam mo yan. Ano? Incense, very good, ma'am. Frankincense. Ma'am Lynn, very good. Ano pa? Tatlo yun, dalawa pa. Ginto, very good. Ate Irene, nagulat ka. Sorry. Ano pa? Galing mo kasi. Pangatlo, ano ba? Very good. Mir. Ano ang mir sa Tagalog? Mira. Very good. So, ang inalay ng Panginoon sa Panginoong Hesus ay frankincense, myrrh, at saka gold. Ang sabi ng Panginoon, in Matthew chapter 2, verse 11, and when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worship. Ang ibig sabihin ng presensya ng Panginoong Hesus ay nagsanhi na mapaluhod ang mga hari at napasamba sila. Alam nila ang kahalagahan ng pagsamba sa Panginoon. Alam nila ang kahalagahan ng pagsamba sa Panginoon. Hindi nila kayang pigilan ng pagsamba nila sa Panginoon. Napatinuhod sila at napasamba sila nung makita nila. At ano ang inalay nila? Gold, frankincense, and myrrh. And frankincense, they mean that they are worshiping the Lord and they want their worship to go up in heaven para malaman ng Panginoon na sila ay sumasamba sa Diyos na buhay na ipinadala sa lupa para sambahin sa Espiritu at katotohanan. We need to know kung ano ang mga dapat na pagsamba sa Panginoon because He is worthy. He is so worthy of all our praise. Kung uubusin mo man ang lakas mo at mamamatay na tayo bukas dahil inubos natin ang lakas natin sa pagsamba sa Kanya, so be it. Basta naibuhos natin ang pagsamba na nararapat sa Panginoon. Huwag tayong maging nonchalant sa pagsamba. The Lord does not like that. The Lord despises that. Hindi yan ang nararapat sa Panginoon. Ang tunay na mananampalataya, idinidemonstrate sa public kung paano magpuri at magsamba sa Panginoon. Hindi siya nahihiya, hindi siya nag-aalangan, hindi siya nagdadalawang isip. Idinedeklara niya na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, meron pong, ang sabi ng Panginoon, in Isaiah 45:23, Adyon, pakipuntahan mo nga please, medyo malayo. In Isaiah 45:23, lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan. Amen. Ang lahat ng labi ay magsasabing si Jesus ay Diyos. Alam niyo po, hindi po sasabihin ni Lord na magsiluhod kayong lahat. Hindi po eh. Kapag nag-appear po ang Panginoon sa sobrang kabanalan, sa sobrang kalinisan, sa sobrang kadakilaan, kahit makasalanan, kahit magnanakaw, kahit nagsisinungaling, kahit nangangalunya, kahit hindi siya
majestic our Lord is. Saan ka nakakita na pag nakita mo, naglalamot ang tuhod mo, na napapaluhod ka? Only the Lord can do that. And He deserves our worship. The best that we can give from now on to eternity. Kailangan natin pong ipakita na sinasamba natin ang Panginoon. Hallelujah. In Isaiah chapter 6, verse 1 to 7, basahin po natin. Ito po yung picture na nung tinawag po si Prophet Isaiah ng Panginoon. Sinawag po siya nakagkaroon po siya ng vision. Gusto ko pong basahin natin at namnamin natin. Noong taon na namatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. I saw the Lord seated on the throne, and the train of His robe filled the temple. May mga sirapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 ang sa paa, dahil sila ay rumerespeto sa Panginoon. Nakatakip ang mukha ng pakpak, nakatakip ang paa, at yung 2 pakpak ginagamit sa paglipad. Ganon ka ba na lang, Panginoon, na kahit sila hindi nila kayang titigan, na kahit sila kailangan nilang takpan yung paa nila ng marumi. Ganon ka ba na lang, Panginoon? Sinabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Si Yahweh lamang ang tanging at nag-iisang Diyos na tumatanggap ng kabanalan 3 times. Hindi po aksidente na sinasabing, Holy, 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 the Lord's holiness and majesty demands it. He's 3 times holy, Father, Son, and Spirit. Hindi lang siya holy, He is thrice holy. Kaya nga, You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. It is by design. The Lord is thrice holy. But you know what? Ano ang magagawa ng holiness ng Panginoon? Inamin ni Isaiah na siya ay marumi. Sa lakas ng kanilang tinig ay nainig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Usok means usok, aroma, savor, frankincense. Usok means worship. Usok means worship. Right? So, ang loob nito'y napuno ng usok. Worship filled the temple. Imagine mo, ang isang templo na puno ng presensya ng Panginoon. Nakaupo siya sa trono, may mga anghel na nagkakantahan, ang laylayan ng kanyang robe o ng ang kanyang train ay nakalatag sa buong templo. Nangangatog ang buong templo sa pagkabanal niya, puno ng usok dahil labis-labis ang papuri ng mga anghel, ang labis-labis ang papuri ng mga elders na puno ng usok. Sinabi ni Isaiah, Kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, wala pang nakakita sa presensya, sa aktual na presensya ng Panginoon. Dahil sa kanyang kabanalan, ikamamatay natin ang kabanalan na ito. Kaya nga tuwing dadaan siya, pinapatalikod niya si Moses. Kaya nga tuwing magpapakita siya, nagtatago siya sa mga iba-ibang anyo. Dahil sa kanyang kabanalan, nadudurog at nawawasak ang kasalanan na nasa mga katawan natin. Hindi natin kayang makita ang Panginoon. Kaya ang sabi ni Isaiah, mamamatay ako dahil ako ay makasalanan. Sa pag-amin ni Isaiah, ipinakita din niya ang humility niya at pagsamba niya sa Panginoon.
Pagkatapos ng may isang siraping sumipit ng mga baga sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang inyong mga kasalanan. Our humility and our worship to the Lord will cause the cleansing of our lips and the cleansing of our hearts. Mga kapatid, hindi pa uli ang lahat, for the call is still here and the angel is still willing to give us that call and touch our lips so we can live our holy lives for the Lord. Sobra-sobra at labis-labis ang pagmamahal ng Panginoon dahil inoffer na niya ang kanyang anak para sa ating kaligtasan, and yet, siya pa rin ang nagiging dahilan ng pagkalinis ng ating mga kasalanan. Ano mang mga kasalanan o karamihan, let us ask the Lord to touch our lips with that fiery coal. Tayo po tumayo. Hingin natin na ang mga serapim at ang mga anghel ay hipuin ang ating mga labi ng coal o ng uling na nagbabaga na nagsasanhi ng kalinisan. With everything that we've learned, with everything that the Lord showed us today, gamitin natin ang ating mga narinig, gamitin natin ang ating mga naranasan, gamitin natin ang presensya ng Panginoong makapangyarihan upang maranasan natin ang pinakamataas na pagsamba at pagpuri sa Diyos na buhay. For He is worthy. He is holy. He deserves nothing less but praise with all our heart, with all our mind, and with all our soul. Isipin mo, kapatid, lahat ng kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay. Simula nung lumabas tayo sa mundong ito, pinagkalooban tayo ng mga magulang na nag-aruga sa atin. Isipin mo kung paano tayo nakasurvive, paano tayo nakarating sa sitwasyon na ito, na buo, malakas, may pag-asa. Kung paano gumagalaw ang Panginoon sa buhay natin, sa bawat finances natin, sa bawat kalusugan, sa bawat ginagawa natin, sa bawat plano natin. Kung paano binibigyan niya tayo ng araw, kung paano binibigyan niya tayo ng tubig, kung paano binibigyan niya tayo ng hangin, at tayo ay nakakahinga ng maluwalhati at malumanay. Napakarami pong mga taong nagdaramdam at may dinaramdam ngayon. Kung atin pong iisa-isahin, yun lamang pong pag-ising natin at pagpunta dito, Lord, nang may kalakasan at may galak sa puso ay isa ng napakalaking biyaya mula sa Panginoon. Labis-labis po ang dahilan para siya ay ating purihin at pasalamatan. Labis-labis po